Yan. Pwede bang batiin natin na magandang umaga ang ating mga katabi? Yan. Good morning. Kamusta ka na? Good morning. No? Napakagaganda at napakapupogi ng ating mga kasama sa ating church. No? Pasensya na po. At tayo po ay merong malakas na aircon, pero mas malakas ang init ngayon. Amen po ba? So, medyo may kainitan po sa araw na ito at hindi naman ibig sabihin nun, manlalamig ang mga Kristiyano. Pag mainit ang panahon, dapat mas mainit ang Kristiyano. Amen po ba? Amen. So, sa oras po na ito, amen, hallelujah, salamat po. Yan, sa oras po na ito, alam ko bawat isa sa atin ay excited na. And alam natin, this day, again, is ang ating, ang ating first Sunday, ibig sabihin, another month, another series. Amen? Another series na naman po tayo. Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Amen. So may mga papel po kayo na matatanggap po sa ating Pwede niyo po 'yan sundan ang inyong pamphlet. May mga notes po 'yan, pwede po kayo mag-notes diyan. At tayo po ay tayo po ay handang magpaturo sa Panginoon. Naniniwala ko lahat ng disipulo ng Panginoon Diyos ay handang matuto, willing matuto, at hindi natatapos matuto. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Amen. So, we are here in another series dito sa August ng Seek First the Kingdom. Amen po? Seek first the kingdom. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. Yung with unity. Okay, 1, 2, 3, go. Seek first the kingdom. Amen po? So, napakahalaga po bilang tayo po mga Kristiyano na hanapin natin kung ano yung kingdom ng Panginoon Diyos. Dahil tayo po sa buhay natin, ang dami natin chine-chase na dreams. Amen po ba? Lalo sa panahon ngayon, maraming nangangailangan ng pera, taas ang kamay nangangailangan ng pera. Hindi po masama yan. Lahat po tayo nangangailangan ng pera. Amen po ba? Amen? Lahat po tayo nangangailangan ng pera, lahat po tayo nangangailangan mabuhay, kumain. And sometimes, yung iba talagang pagkatapos mag-graduate sa college, ay naghahanap pa ng school na papasukan para mag-aral ulit. Amen? May mga iba na may mga trabaho na tumataas yung position at naghahanap pa ng mas mataas na position. Amen? So, ang dami pa nating hinahanap na iba't ibang posisyon at hanggang sa ma-aim natin yung pinakang sinasabi nating success. Amen po ba? Amen? And we are longing na makuha yung mga bagay yung mga bagay dito sa mundo, mga achievements, mga medals, certificates, no? Hindi tayo natatapos chasing our dreams. Tama po ba? But napaka-importante, no? Hindi po sinasabing masama po yung mga bagay na yan, but napaka-importante to seek first the kingdom. Amen? Kadalasan tayo po ay nagtatrabaho para lang matustusan yung ating pangangailangan. Pero minsan nakakalimutan natin na isik natin ang Panginoon Diyos, ang kaharian niya, at ang ating hagi-isang hari. Amen po ba? Amen. Pero dito po, sa series po natin, nais ko po na maunawaan natin, maunawaan ng bawat isa sa atin kung ano yung mahalagang bagay na hanapin natin sa ating mundo. Amen po ba? Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Amen po. So ngayon po ay ang ating title po ng ating episode ngayong Sunday o yung pag-uusapan natin ngayong umaga is choosing wisdom over wealth. Choosing wisdom over wealth. Amen po. Tanungin mo yung katabi mo, randa ka na ba? Amen. Amen po. So, sa buhay natin, bilang mga Kristiyano, natanong na po ba tayo? Natanong na po ba natin yung bawat isa? O may nagtanong na po sa inyo na, ano man ang hilingin nyo, ibibigay ko? Kunyari, kung may hihingin kang bagay na gusto mong makuha ngayong araw na to, ibibigay ko. Walang limit. Andito sa bulsa ko lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Ano yung hihingin nyo sa akin? Amen? So, natanong na po ba kayo ng mga ganon? No limits o kung ano man yan. No? Sabi ng iba, this is a fantasy.
No? Fantasy lang yan. Wala namang magtatanong ng ano mang hilingin mo, ibibigay ko. Maybe siguro yung mga nanliligaw na yung mga asawa natin dati, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. No? Dahil mahal na mahal natin eh. Amen? But, hindi po ito fantasy na nangyari, but ito ay nangyari sa totoong buhay. At nangyari ito kay Solomon. Amen po ba? So, si Solomon, no, siya po ay katatayo lang bilang hari, no, na tinayo ni David, na kanyang anak na si Solomon. Ngayon, dahil siya katatayo niya lang bilang hari, he's overwhelmed doon sa mga responsibility. Kasi siya po ay naghari. Siyempre, bigla magugulat ka. Alam niyo yung feeling na parang naging presidente ka agad ng Pilipinas and wala kang alam sa responsibility bilang tao. O diyan, sabihin natin bababae natin. Halimbawa, naging leader ka sa church, sa trabaho. Naging group leader ka o naging team leader ka na meron kang hahawakang mga tao. Amen? So, halimbawa, ikaw ay naging magulang, no? At nagkaroon ka ng anak, hindi natin alam o wala tayong masyadong alam in handling mga tao o kids sa ating buhay. Na-overwhelm si Solomon doon sa pagiging hari niya. Okay? There's a lot of responsibility. Bata pa siya, unsure of himself, no, na nangyari sa kanyang buhay. And one night, God appeared to him in a dream and said, "Ask for whatever you want me to give you." Okay? So, tinanong siya, anong gusto mo na gusto mong ibigay ko sa iyo ngayon? Kung tatanungin tayo, ano yung hihilingin natin? Amen? No? Pwedeng hingin natin pera, pwedeng fame, no? Kasi yun naman usually na nararamdaman ng mga tao. Lalong-lalo yung pangangailangan. Sino ba gustong maging mayaman? Say amen. Amen? Gusto natin maging mayaman. Gusto natin magkaroon ng magandang bahay, ng kotse, ng mga iba't ibang possession dito sa mundo. Gusto natin makapunta sa iba't ibang bansa at maranasin yung mga bagay dito sa mundo. Pero makikita po natin si Solomon, no? Yung response ni Solomon, nagbigay sa kanya ng impact sa legacy niya at doon sa paghahari niya, doon sa mga Israelites. Amen po ba? Amen. So, kaya po, ito po yung nais na tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos. So, in 1 Kings chapter 3, verse 3 to 15, Solomon is described as someone who loved the Lord. Someone who loved the Lord. Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Say amen. Amen. Kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, ito yun, mararanasan natin. But also had flaws. May mga pagkakamali pa din. Amen? Sino dito nagmamahal sa Diyos pero nagkakamali pa rin? Ang dami Hallelujah. Lahat po tayo, syempre, mahal natin ng Diyos. Kaya minsan dumadating tayo sa mga pagkakamali sa ating buhay. Amen po? So sabi dito, and yet despite imperfection, God gave him an incredible opportunity, no, sa ating buhay. So dito, gusto natin maintindihan yung wisdom na hiningi ni Solomon sa Diyos. Amen? Nagtataka ba kayo bakit wisdom? Bakit hindi pera? Bakit wisdom? Bakit hindi pagiging famous sa TikTok? Wow. Diba? Sino po dito? Sino po dito mahilig sa TikTok? Amen? So, marami tayong gustong marating. Pero ang tanong, bakit si Solomon, wisdom ang hinanap? No? And he asked for one thing, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Amen? So, and because of that choice, God not only gave him wisdom, He gave him everything else. Amen? Hindi lang wisdom yung binigay ng Diyos, kundi marami pang bagay. Mamaya pag-uusapan natin yan. Amen po? So, dito po, hanapin natin ang katotohanan. Kasi napakahalaga po na maunawaan natin kung bakit pinili ni Solomon yung wisdom instead of pera, fame, o kasaganaan ng buhay. Amen? So, dito po natin mauunawaan. And up until now, hanggang ngayon, very impactful yung life ni Solomon dahil doon sa kanyang piniling wisdom. Amen po? So, gusto natin magkaroon ng tamang desisyon sa buhay. Amen po ba? Sino po gustong tama yung decision niya lagi sa buhay? Amen. So, gusto natin tama yung bawat decision natin sa buhay at hindi tayo maging impulsive.
And kadalasan sa mga marami dito sa mga siguro sa Japanese, usually mga Pilipino hindi naman masyadong ganoon nababalitaan ko. Yung kapag kami nangyayaring sakuna, nagkakaroon sila ng tinatawag na panic buying, no? Kaya nagkakaubusan ng bigas, no? 'Di ba? Kanya-kanya na silang bili. Pero ang maganda sa ating mga Pilipino, lalo tayo po ay Kristiyano, nagtitiwala tayo sa kung ano may nangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya yun yung napakahalagang may ibigay natin sa mga hapon. So, una-una, mga bagay, paano ba natin to mapipili ang wisdom over sa wealth na pwede nating matanggap din sa Panginoon? Una-una, sabi, seek God's heart first. Sa verse 3, sabi, Solomon loved the Lord. Amen. Solomon loved the Lord. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? Solomon loved the Lord. 1, 2, 3, go. Solomon loved the Lord. So, mahal ni Solomon si Lord. Amen? Mahal niya ang Diyos. And pag-uusapan natin ng pagmamahal sa Panginoon Diyos, malawak na bagay. At kung naalala niyo po yung aking yung message po last Sunday ng Panginoon Diyos, ay pinag-usapan natin yung klase ng pagmamahal kung paano natin maibibigay sa Diyos. Ang sabi natin, sinasabi ng Bible, if you love God, then you will keep my commandments. Amen? Lahat ng inuutos ng Panginoon, you will keep my commands. Yung mga commandment ng Panginoon sa buhay mo, lahat ng inuutos sa iyo ng Panginoon Diyos. No? Para tayo po ay maipakita natin yung pagmamahal, nagkakaroon tayo ng pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Pwede bang tanongin mo sa katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Amen? So Solomon showed his love for the Lord. And in fact, sinabi sa Bible, isinulat. Diba? Sabi, Solomon loved the Lord. Alam niya, sinulat sa Biblia at alam nang dinescribe sa Bible na mahal niya ang Diyos. Pero, walking in the statutes of David, his father, kung ano yung ibinigay ng kanyang tatay ni si David, kung ano yung tinuro niya. And only he sacrificed and made offerings at the high places. Amen? Ito po ay yung pagsamba pa rin sabihin natin na marahil nagbibigay pa siya ng offering sa ibang mga lugar o sabihin na kasi yung at that time wala yung nasa Jerusalem yung Ark of the Covenant at that time. So wala pa yung kumbaga wala pang place yung parang walang tabernacle, wala pa yung tabernacle of faith. So wala pa silang place of offering at that time. Pero itong si Solomon, mahal niya ang Diyos. Pero may mga imperfections sa kanyang buhay. Pero makikita po natin na inuna po yung sinabing Solomon loved the Lord. Amen? Marahil ang buhay niya, pinapakita niya yung pagmamahal niya sa Panginoon Diyos. Sumusunod siya sa Panginoon Diyos, nagiging mabuti siya. Though may mga pagkakamali, ay may mga imperfections sa kanyang buhay, pero mahal niya pa rin ang Panginoon Diyos. And lahat po tayo nagkakamali. Amen po ba? Lahat po tayo mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Pero napahalaga na ipakita natin ito. Sabi, Solomon wasn't perfect, but this heart was pointed to the right direction. Amen? So, before tayo na manghingi ng mga bagay, napakahalaga na mahal muna natin ang Diyos. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na tayo po ay maranasan po natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos so that we can love the Lord, so that we can love the Lord and we can love other persons sa ating buhay. Amen po ba? So, napakalaga, before God blesses what's in your hand, He looks at what's in your heart. Amen? So, bago kanya pagpalain, bago kanya bigyan ng maraming pagpapala sa buhay, titingnan niya muna kung ano yung laman ng puso mo. Ang tanong, kapatid, ano bang laman ng puso mo? Amen? Amen? Hindi ibenta, pero napakahalaga po na tayo po, kung nais natin magkaroon ng tamang desisyon sa buhay at hindi tayo magkamali, ay napakahalaga na tayo po ay piliin natin na lumapit sa Panginoon Diyos. Choosing wisdom starts with choosing God. Kung gusto natin lumawak yung wisdom natin, piliin natin ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, piliin mo ang Diyos. Kasi naniniwala po ako doon sa sinasabi ng Panginoon, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi kung anong laman ng puso mo, yun din yung sinasabi ng bibig mo.
At dahil kung ang laman ng puso mo ay ang Diyos, lahat ng salita niya, lahat ng lalabas sa bibig mo ay galing sa Panginoon. Amen? Pero kapag hatred yan, mapapansin nyo, kapag punong-puno ka ng galit, kung ano-ano nasasabi mo, minsan di mo mapigilan, nakasasaktan mo na yung kausap mo. Amen? Dahil meron kang galit sa mundo. Amen? Dahil may galit ka sa puso mo. Ang problema, minsan nag-aaway kayo mag-asawa, paglabas mo, bigla ka na lang magagalit sa iba. Inaano kita. Ba't parang galit ka sa akin? Di ba? Damay-damay na to. Amen? Pero napakahalaga na sa ating buhay, no? Na lagi natin punuin ng pagmamahal ng Diyos ang ating mga puso so that tayo po ay makita sa atin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung ang tanong ba, ang question is, kung sisiya sa atin ba ng Lord yung puso mo, ano yung makikita niya? Amen? Ano yung makikita niya dyan? Amen? Amen? Kung basura, magpalinis tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos ay naglilinis ng ating buhay. Diba? Hallelujah. So verse 7, sabi dito, "And now, O Lord my God, you have made your servant king in a place." So katatayo lang sa kanya bilang hari. So itinayo niyo ako bilang hari. So naging mayamang naging hari siya. Dahil sa kanyang ama. Although I am but a little child. So ibig sabihin nito, bata pa ako. No, hindi siya nagkaroon ng false humility na hindi siya yung parang bata pa ako, ayoko muna niyan. Ayoko po na responsibility na yan. Amen. Masyado pa akong bata, Lord. Hindi pa ako ready. Pero dahil tinayo siya ng Panginoon Diyos, even though that he is young, no, siya po ay sumunod sa Panginoon. Ang sabi dito, "I do not know how to go out or to come in." Sabihin kung ano yung tamang desisyon na gagawin niya. "And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitudes." Ano nangyari? Hallelujah. Ayan. Okay? So, dito po sa salita ng ating Panginoon Diyos, so makikita po natin yung nagkaroon siya ng admission sa kanyang pangangailangan. Sino po nangangailangan sa Panginoon? Lahat po tayo. If tayo po, ina-admit natin sa sarili natin na, "Lord, kailangan ko po yung tulong mo," tutulungan tayo ng Diyos. Sometimes kasi marami sa atin, alam natin kailangan natin ng tulong, hindi tayo humihingi ng tulong. Hello po. Hindi, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong mo, brother. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sister. Amen? Sometimes kailangan nating admit natin sa ating sarili na hindi lahat ng bagay kaya nating gawin. Na hindi lahat ng problema kaya nating solusyonan. Amen po ba? Kaya i-admit natin sa ating sarili kasi ipagpapakita ito ng humility sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo may pagkakamali sa buhay. Lahat po tayo nagkakamali ng desisyon. But the thing is, mga kapatid, we should accept, tanggapin natin sa ating buhay na tayo po ay may kailangan sa lahat ng bagay. No? Kasi hindi lahat ng bagay kaya natin gawin. Amen po ba? Kaya kailangan natin ng Diyos. No? Hindi porke Christian ka, kaya mo na. Amen? Even ako, mga kapatid, actually, ito po ay pagtuturo sa akin. Kasi po, ako po ay lumaking panganay at ang mga magulang ko ay maaga nagpunta hindi sa langit, nagpunta ng ibang bansa. Nag-ibang bansa sila, nagtrabaho. So ako yung tumayong magulang. At lahat ng problemang nararanasan ko, hindi ko pwedeng sabihin sa mga kapatid ko kasi manghihina sila. Magkakaroon sila ng, kumbaga, poproblemahin pa nila yung mga problema ko sa buhay. Pero, the thing is, minsan, kahit na tayo po ay nanghihina at kailangan natin ng tulong, sabihin natin na kailangan natin ng tulong. "Lord, kailangan ko po yung tulong mo. Lord, hindi lahat po ito ay kaya ko po, kaya tulungan niyo po ako." Kasi imperfect tayo pa, mga kapatid. Amen po ba? May mga kayang gawin ang ibang tao na hindi mo kayang gawin. May mga hindi kaya kang gawin na kayang gawin ng iba. Amen po ba? Yung iba talaga magaling wow. Di ba? Pero hindi lahat kaya yon. Andyan pa ba kayo? Amen? Hallelujah. Kaya po, napakahalaga, we admit na tayo po ay magpaturo sa Diyos. Kasi ito po ay pagpapakita natin na, "Lord, kailangan ko po kayo." Hindi sa pagsayaw,
pero Lord, kailangan ko po kayo. Amen po ba? So turuan niyo ako, Lord, hindi ko po kaya yan. So inadmit ni Solomon yung bagay na hindi niya kayang gawin. Sabi niya, you made me a king. Pero sabi niya, bata pa ako. Wala pa akong masyadong experience. Amen. Sino po dito yung gusto maglingkod pero wala pang experience? Amen? Gusto natin maglingkod sa Panginoon Diyos pero wala pa tayong experience. Pero I do not know how to go out, to come in, and your servant is in the midst of the people. Pero grabe yung papahawak mo sa akin kasi sabi, you have chosen, the chosen na yung pinili ng Diyos. A great people, too many to be numbered or counted for multitudes. Amen. Ito yung mga Israelites. So napakahalaga po sa ating buhay na tayo po ay magpaturo. Kung tayo nabibigatan, magpaturo tayo sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya pag di natin kaya, Lord, tulungan mo ako. Amen po ba? Pwede mo sabihin sa katabi, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kung hindi mo kaya, lumapit ka sa Diyos. Amen? Pag di mo kaya, lumapit ka sa Diyos. Amen? Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kasi ang tawag po dyan, kapag pinili natin yung ating sarili, tinatawag itong pride na ating buhay. Akala mo, kaya mo, pero, diba? Lord, hindi ko na kailangan. Alam mo yung parang, may susubukan kang o may gagawin kang isang bagay. Kunyari, magpipreach ka. Magpipreach ka, pero hindi ka marunong mag-pray. Lord, tulungan mo ako. Kasi pag nag-preach ka nang hindi ka nananalangin o tumayo ka sa unahan na hindi nananalangin, pagpapakita to na Lord, hindi na kita kailangan. Pagpasok mo sa trabaho tapos hindi ka nananalangin, parang sinasabi mo, Lord, kaya ko sarili ko kahit hindi mo na ako protektahan. Hello po. Sino po nagpe-pray dito bago lumabas sa trabaho? Amen? Yung bago tayo, yung mga nagda-drive, no? Bago tayo mag-drive, no? Kung gaano ba tayo kadalas manalangin? Parang sinasabi natin, Lord, kaya ko na to. Amen? So, ugaliin natin lagi manalangin at lumapit sa Diyos. Lord, kailangan ko po kayo every day in my life. Amen po ba? Hallelujah. So, pride blocks wisdom. Humility unlocks it. Amen? Kapag tayo nagpapakumbaba, nakakakuha natin yung wisdom na nanggagaling sa Lord. So, God gives wisdom to those who know they need it. Amen po ba? So sabi ng verse 9 to 10, sabi dito ng verse 9, so give your servant therefore an understanding. Ito yung hiningi niya. Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this your great people? So sabi dito, paano ko aalagaan to? So kailangan ko po na maunawaan yung sabi understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. To know what is good and what is evil. So ito po ay may pinagkaiba doon sa prutas na magbibigay sa inyo ng knowledge of knowing good and evil. Amen? Kasi yung prutas na yon, kaya pinagbabawal kasi parang iisipin mo na parang kasing katalino mo ang Diyos eh. Okay? So magkakaroon ka parang magkakaroon ka ng rebellious dito. Pero yung wisdom na tinasabi dito ng Panginoon, pagpapakita ni Solomon, pagpapakita niya ng humility sa Lord na kailangan ko pong maunawaan ito. Kung ano yung ma-discern ko, ano yung will mo at hindi mo kalooban. Hello po. Sino po dito gusto malaman yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay? Amen? Gusto natin lahat po tayo makuha natin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yung tipong pagpili pa lang ng tamang partner, alam natin kung ito ba'y kalooban ng Lord o hindi. Amen? Yung pagpili pa lang ng trabaho, Lord, ito ba yung para sa akin o hindi? Amen? Pagtahak ng karir, no? Gusto ko pong maging engineer, yan ba'y kalooban ng sayo ng Panginoon Diyos o hindi? Amen? Gusto natin malaman kung ano yung kalooban ng Diyos. Pero nagsisimula yan sa pagmamahal natin sa Kanya. But tayo po ay mayroong humility sa Panginoon na, Lord, kailangan ko po yung tulong nyo. Tutulungan tayo dalhin doon sa path na gusto niya sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him. Sabi dito, and He will direct your path. Igagayad ka ng Panginoon eh. Amen? Hindi lahat tayo nakakaalam ng mangyayari kinabukasan. Amen po ba?
Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, kung anong ulam natin. Hello po. Amen? Hindi natin alam kung sa bawat desisyon natin sa buhay, kung mapapahamak ba tayo o hindi. Amen po ba? Kaya kailangan natin ng Diyos. Amen po ba? Kaya po napakahalaga ng wisdom po na makukuha natin sa Panginoon. Sabi, Solomon didn't want to impress people. He wanted to lead them rightly. So, hindi siya nanghingi na para, okay, para ako yung maging matalino sa lahat. Kayo, mga mahihina. Okay lang ba kayo dyan? Amen? So, hindi siya nanghingi ng pagpapala sa Panginoon para magyabang sa mga tao. Pero gusto niya na maipakita o ma-lead niya yung mga tao ng tama. Hello po. Amen? So, gusto na, kahit sa ano natin, pwede natin i-apply sa family natin. Lord, gusto kong maging mabuting katiwala sa aking pamilya. Amen? So, Lord, tulungan niyo po ako na maintindihan kung ano yung dapat kong gawin para sa aking mga anak, sa aking asawa, at sa mga nasa paligid ko. Amen? Kasi naniniwala ko po lahat tayo tinawag upang maging leader. Hindi lang po leader ng church, maging leader ng family, o to govern lahat ng mga pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen? Na hindi tayo maging na mabuting katiwala tayo. Kasi lahat po tayo maging good steward sa lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So napakahalaga po na tayo po maunawaan natin kung yung kalooban ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Amen. Ma-discern natin kung ano yung tama at kung paano natin i-handle ang ating mga pamilya. Kasi naniniwala po ako pagdating sa kingdom, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng kingdom, king, nanggaling po sa hari na king, at yung dominion na dominion. Amen po ba? Ano ba nangyari? Hallelujah. So, yung kingdom, napakalaga na tayo po, tinawag ng Panginoon to domain, to have a dominion over all the blessings of the Lord. Kasi naniniwala po ako, lahat ng bagay na mabuti ay galing sa Diyos. Ngunit lahat ng mabuti maaaring pwedeng ikasama ng ating buhay. Naniniwala po ba kayo? Pwede tayong, ang pera ay mabuti. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo ang pera ay mabuti? Yes po, mabuti ang pera. Blessing yan galing sa Panginoon Diyos. Kailangan natin yan. Amen po ba? But the thing is, kapag tayo po ay nagiging alipin ng pera, doon tayo nasisira. Amen po ba? Doon tayo nagkakaroon ng problema. Hello po. Na nagiging gahaman na tayo sa pera, na parang ayaw na natin magkaroon ng pera yung ibang tao. Ako na lang. Hello po. Andyan pa ba kayo? Kapag tayo po ay alipin ng bagay, talagang masisira tayo. Pero tinawag tayo ng Diyos para magkaroon ng dominion sa lahat ng blessings niya. Na tayo yung tayo yung humawak at mag-handle sa mga tao, sa mga bagay na nasa paligid natin. Amen po ba? Kaya po tayo ay tinawag bilang mga leader ng lahat ng bagay, to domain lahat ng blessings ng Diyos. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Kung gusto natin maging mabuting pagpapala sa ibang tao, so sabi dito, we are called to rule over lahat ng creation ng Diyos. And He wanted us to be good steward sa lahat ng blessing niya. Ang tanong ba, mapagkakatiwalaan ka ba ng Panginoon Diyos? Parang tahimik natin Amen? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng Panginoon Diyos? Halimbawa, binigyan ka ng 1 milyon ng Panginoon Diyos ngayon. Binigyan ka na, sabihin natin na lang, sengmang. Binigyan ka ng sengmang. Sino gusto ng sengmang? Wala ako nun. Ako din, gusto ko din. Pero halimbawa, tinanong ka pa, binigyan ka ng Panginoon Diyos ng sengmang. Mapagkakatiwalaan ka ba sa sengmang? Alam niyo po, minsan nag-iisip ako, paano kung may nagbigay sa akin ng ganong kalaki? Ano yung una kong gagawin? Pag nauna yung mga pangsarili kong bagay, parang hindi pa Lord, hindi pa ako ready Wag na muna. Hello po. Amen? Kapag unang pumasok sa isip nyo na, ang gagawin ko, dahil Christian ako, magta-tithes muna ako. Ang bait. Paano ko sabihin ni Lord na yung sengmang na yan, ibigay mo lahat sa church? Kaya mo ba? Lord, sayang ako. Di, babayaran ko muna yung utang ko, Lord. Masyadong malaki pag sa church. Hello po. Amen? Kaya ba natin?
Pagka hindi natin kaya, ibig sabihin hindi pa ready yung heart natin na mapagpalain ng Panginoon Diyos. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? Amen. Halimbawa, tayo po, no? Kasi lahat po tayo, no, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng wisdom, no? Napakahalaga ng wisdom dahil ang wisdom ang magbibigay sa atin o mag-i-increase sa atin ng capacity na mag-handle ng bagay. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Wisdom, sabi, kasi dapat nabibigyan ng glory si Lord sa lahat ng binibigay natin. So, naalala ko, tinanong ako ng aking asawa, sabi, bakit yung hindi Christian, okay. Okay, tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, bakit yung mga hindi Christian, sila pa yung mayayaman? Nagtataka ba kayo? Tapos, kung sino pa yung Christian, ba't parang karamihan sa mga Christian, mga tinatawag nila, hiram na salita, mga purita. No? Kung sila pa yung parang laging nangangailangan ng pera. Hello po. Natanong niyo ba yung sa sarili niyo? Alam niyo po, sabi ko po sa aking asawa, kasi baka mamaya pag binigyan ka ng 1,000,000, masira yung buhay mo. Baka hindi ka na bumalik ng church. Baka hindi mo na kailanganin ng Diyos. Hello po. Hello po. No, sa ating buhay, no, napakahalaga na tayo po ay mas lumapit. Kasi maraming mayayaman, walang Diyos. Hello po. Alam niyo po, may nabasa pa nga ako kasi nag-aaral din ako ng mga management, ng business and everything. Alam niyo po, may napuntahan akong YouTube channel na sinasabi niya doon, no, para maging successful ka sa buhay, huwag kang magkaroon ng religion. Kasi ang religion, magbibigay sa iyo ng satisfaction na okay na ako dito. Sinasabi nila. Pero napakahalaga na maintindihan po natin yung pinakamayamang tao up until now, kung pagsasamahin natin yung pera sabihin natin yung sino ba yung pinakamayaman na tao ngayon dito? Recorded. Yung huling check ko yung may-ari ng Tesla, si Elon Musk. No, siya daw yung pinakamayamang tao. Alam niyo po yung yaman ni Solomon noon, yung yaman ni Elon Musk, hindi po makakaabot ng 50%. Hindi aabot ng 30%. No? Dahil doon sa yaman na binigay sa kanya ng Panginoon. Bakit? Nagsimula kasi ito na hiningi niya yung wisdom. Amen? So, hindi lahat po ng tao ay merong capacity mag-handle ng financial. Ayaw ng Panginoon Diyos na masira ka. Maniwala ka, kapatid. Ayaw ng Panginoon Diyos na masira ka. Kaya hindi niya binibigay yung bagay na hindi mo kayang i-handle. Amen? Kaya kung halimbawa, Lord, bakit natanong niyo ba sa sarili niyo, bakit hindi lahat ng Christian pantay-pantay ng blessing? Hello po. Bakit may mga Christian na maraming blessing, tapos yung iba naman hindi? Andiyan pa ba kayo? Bakit hindi na lang niya gawing pantay-pantay lahat? Hello po. It is because na tayo po ay may makanya-kanyang capacity para mag-handle. Kasi sabi nga nila, ang isang milyonaryo na galing sa na talagang galing sa zero, naging milyonaryo, kahit natanggalan niya yan ng pera, magkakaroon pa rin yan. Gagawa ng paraan yan. Kasi may wisdom na siya kung paano maggawa ng pera. Magnegosyo. Hello po. Pero ang isang mahirap, bigyan mo ng kahit pa 1,000,000,000 yan. Pero kung hindi niya kayang alagaan yung pera na yan, mauubos lang din yan. Ako din po, mga kapatid, nangyari na po sa akin yan. Hindi bilyon. Pero nakatanggap ako sabihin natin, umabot ng 1,000,000 higit. Nagkaroon ako ng 1,000,000 mahigit, pero dahil wala akong wisdom in how to handle financial sa aking buhay, nawala lang yon. Kawawa naman ako. Aray ko. Amen? Pero, mga kapatid, yun po yung mangyayari sa atin. Kapag tayo po ay walang wisdom, siguro si pastor mahina talaga sa yung magastos kasi talaga si pastor eh. Hello po. Hindi po. Lahat po tayo. Naniniwala ko, kaya hindi pa binibigay ng Lord kasi hindi mo pa kayang i-handle. Hello po. Andyan pa ba kayo?
Kaya kung tayo po ay nagtataka, Lord, bakit ganito lang yung, yung pang-araw-araw kong buhay? Ba't ganito lang yung pera ko? Baka kasi hindi mo pa kayang i-handle yung mas malaki. Kaya nga sabi ng Diyos, yung napagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa anong lalaki? Malaki. Okay. Amen po ba? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? So kaya nga po napakalaga po sa ating buhay. Kasi minsan gusto natin magkaroon ng malaking bahay. Pero napagkakatiwalaan ba tayo sa bahay na meron tayo ngayon? Gusto natin magkaroon ng magandang kotse. Paano kung hindi ka naman marunong mag-drive? Ang ganda nga ng kotse mo, magagasgasan mo naman. Hello po. Kaya nga yung iba, sabi ng diskarte ng iba, magkukuha muna ako ng kotse na hindi naman ganong kamahalan para pag nagkaroon ako ng kotse, kaya ko nang alagaan kasi nasanay na ako doon sa maliit. Tama po ba? Amen? Kaya nga po napakahalaga na dinadaan tayo sa Diyos sa maliit na bagay. Para pag mabuti na tayong katiwala, bibigyan niya tayo mas malaki. Yung sino po dito gusto natin magkaroon ng malaking church building? Yung may sariling room, yung kids, yung malaking malawak talaga, yung talagang nakikita natin yung makakaparinig tayo ng tahimik, yung may upuan na yung nagmamasahe, gusto makatulog tayo. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi naman massage chair. Yung makakaupo tayo ng relax. 'Di ba? Hanggang sa makapikit. Hindi ba? Pero alam niyo po, ako po naniniwala ko na nais ng Diyos 'yan sa ating church. Naniniwala ko na nais ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng malaking church building. Pero nais ng Panginoon maging mabuting katiwala muna tayo dito sa church natin. Amen po ba? So kung gusto natin ng malaking church, maging mabuting katiwala tayo lahat dito. Hindi lang sa mga leaders, kundi bawat isa sa atin. Kung may malilinis tayo, may improve tayo sa church, may maintain natin yung mga kaayusan ng church, magbigay tayo ng input natin. Amen? Andiyan pa ba kayo? Amen? Minsan nangangailangan din kami ng joy. Diba? Minsan kailangan ng panghugas ng pinggan. No? Grabe naman yung map ng church, buro-buro na. Bibili na ako ng bago. Para makatulong tayo. Tama po ba? Gusto natin maging mabuting katiwala. Amen po ba? Alam niyo po yung walis natin dito, 3 na lang. Tatlong talahib na lang ho. Kidding aside. Mayaman ng church namin. Hallelujah. Amen? So lahat po tayo, gusto natin na maging mabuting katiwala. Dahil tayo po ay mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan din tayo ng Diyos sa malaki. Amen? Pero ang tanong, ano ba yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ngayon? Amen? Kung iyan ay pamilya, financial, business, trabaho, and everything, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ang tanong, paano mo siya ma-handle ng maayos so that you can be, in English pa kasi, so para pagkatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Amen po ba? Hallelujah. In the world of chasing money, status, and pleasure, wisdom often looks like the shower path, but it's only path that leads to lasting impact. Sabi ng verse 13, malapit na, humingi siya ng wisdom sa Panginoon Diyos. Sabi dito, behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind. So, binigyan na siya ng Panginoon Diyos. Diba? Binigay niya ng Panginoon Diyos yung wisdom. So, that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. So, wala nang mas tatalino pa sa'yo. Bibigyan ka ng wisdom ng Lord. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. Nagtataka ba kayo? Sabi, nanghingi siya ng wisdom, pero binigyan din siya ng bagay na hindi mo hinihingi. Sabi dito, I give you also what you have not asked. Hello po. Kaya po napaka-importante ng wisdom sa ating buhay. Bakit? Pagka meron kang wisdom, lahat ng bagay magagawan mo ng paraan.
magkakaroon ka ng kung paano i-handle yung mga bagay. Kaya kapag may wisdom ka, binigyan ka ng pera, mapapalago mo po yung pera eh. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Kapag may wisdom ka at meron kang pamilya, bibigyan ka pa niya ng mas maayos na pamilya. O mas malaking pamilya. Sino dito gusto magkaroon ng 12 anak? Si Tita Jackie lang may gusto ng 12 anak? Amen? Amen. Ibig sabihin, kung gusto natin magkaroon ng anak na kahit lumaki na sila, kumbaga na nagkakaroon ka ng kumbaga nagiging lumalaki sila ng mabuting tao, no? Kung gusto natin maging ganun yung anak natin, no, mapagkatiwalaan tayo doon sa ating mga anak na meron tayo. Amen po ba? Amen. So, kaya po, no, sabi dito, God honors your heart that honors Him. When you put the kingdom first, He takes care of the rest. Kaya naniniwala ko sa sinasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and all these things. Ano ba yung all these things na to? Yung suot na damit mo, yung pagkain mo, yung pangangailangan mo sa buhay. Alam niyo po, yan ay ibibigay ng Panginoon Diyos. You have not, hindi sinasabi ng Diyos na, trabahuhin mo muna yan. Yan muna yung gawin mo, magkapera ka muna bago ka maglingkod sa akin, bago ka sumunod sa akin. Hindi po. Ang sinabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, ako na bahala dyan. Nagugutom ka, ako na bahala sa'yo. Pakakainin kita. Amen? Kung iniisip natin, no, na baka magkulang ako sa buhay, baka mahirapan lalo ako, baka magipit ako, hindi po. Mas lalo kang tutulungan ng Panginoon Diyos sa tuwing nangangailangan ka. Amen po ba? Dahil pinili natin ang Panginoon Diyos sa ating buhay. So don't chase things, chase God. Amen? Wag nating kunin o wag tayong mag-after sa resources. Mag-after tayo sa source, which is si Jesus. Amen? No, kung pag-uusapan natin ng ang pagpili sa wealth and wisdom, sabi, bakit ba pinipili ng marami yung wealth kaysa sa wisdom? Amen? Kasi akala nila ang pera, pagbibigay sa kanila, yes, pabibigyan tayo ng option sa buhay, marami tayong mapipili. Ito yung bahay na gusto ko, ito yung gusto kong makakapamili tayo ng option, but hindi tayo mabibigyan ng direction. Amen? Money can buy comfort, but not character. Amen? Kasi minsan, yung mga nagkakapera, sila pa yung nagkakaroon ng makasariling buhay. Amen? So, money can open doors of opportunity, but not secure eternity. Amen? Pansinin nyo sa Bible, marami pong nagkamali. Marami pong hindi nakasunod dahil sa pera. Hello po. So, magkakaroon po tayo ng capacity in handling wealth kapag tayo po ay may heart o may wisdom sa Panginoon Diyos. So, wealth without wisdom leads to ruin. Ayaw ng Diyos na masira yung buhay mo. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na masira yung buhay mo. Solomon started well. Kung naalala niyo po, talagang yumaman siya, karoon siya ng asawa, kaso sumobra siya. He started well, pero nagkaroon siya ng maraming asawa that leads him para magkamali at matapos ng hindi maganda sa buhay. Amen? We can start well, pero not everybody ending well then. Amen? Pero nais ng Panginoon Diyos, kapag tayo ay nanatili sa Kanya in seeking God, seeking His wisdom, seeking His righteousness, His kingdom, alam niyo po, ang Diyos ang siyang magbibigay ng sustainability sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po napakahalaga, we can start wisdom and foolishness if you stop seeking God. Alam niyo po, sinasabi, mas importante ang pera ngayon, no? Pero napakahalaga na tayo po hanapin natin kung ano yung mas importante, yun yung wisdom sa ating buhay. Amen po ba? So kung ang tanong, ano ba yung hinihingi mo sa Diyos ngayon? Kung nahingi ka ba sa Kanya ng success, strength,
Babago yung buhay mo. Amen? For more money. Lord, gusto ko pa ng maraming pera. Gusto ko pa ng magandang trabaho para magkaroon ng malaking pera. O nangihingi tayo ng more maturity sa Panginoon. Minsan nangihingi tayo, Lord, magbigay pa po kayo ng mga outdoor opportunity. O minsan nangihingi tayo ng wisdom na para lumakad sa tama. Amen? Will you pray like Solomon? Amen? Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 13 to 14, nailagay ko ba dyan? Sabi dito, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields a better return than gold. Amen? So tayo po ay mapalad sa yung lahat ng mga nanghihingi ng wisdom sa Diyos. Amen? Mas tayo po ay magkakaroon kapag tayo mas lumalapit sa Panginoon. Kung tayo po ay gusto natin magkaroon ng wisdom sa ating buhay, let's seek God. Hingi natin sa Diyos ngayong umaga. Amen? At kung ikaw may bagay ka na hinahandle, ipagkatiwala mo sa Diyos. Sabihin mo, Lord, kailangan kita. Kailangan ko po yung tulong mo. Sa oras po na ito, pwede ba tayong tumayo?